Good morning, good morning, good morning people. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon naman po, ang i-share ko naman sa inyo, kagaya ng pinangako ko, ay guide sa pagtatanim ng pipino. Pero bago po natin umpisan yan, bigyan ko po muna kayo ng isang maiksing introduction about sa pipino. So, ang pipino po ay isang uri ng halaman na gumagapang at pamilya po siya ng cucurbits. Kasama po niya rito ang ampalaya, ang kalabasa, patola at pupo. At nagtataglay po ito ng maraming nutrients kagaya po ng calcium, potassium, carbohydrates, trace mineral, ascorbic acid at marami pang iba. At ideal din po ito doon sa mga nagda-diet dahil 96% po ng pipino ay tubig. So madali po itong madali kayo makakaramdam ng pagkabusog kung kayo kumakain ng pipino. At siyempre dahil nga po ito matubig, malilinis po yung ating katawan. Mailabas po natin yung mga excess sa ating katawan dahil sa tubig na taglay ng pipino. Ang ideal nga po pala na pagtaniman nito na lupa ay yung pong mayaman sa organic matters at ang pH level ay 6.5 to 7.5 pH. Ngayon po, tatalakayin na po natin o isi-share ko na po sa inyo yung paano magtanim o yung guide sa pagtatanim ng pipino. Mga kasaka, mga kasaya, ngayon naman po ay pag-usapan na natin ang guide po sa pagtatanim ng pipino. So, ang number 1 po sa ating unang gagawin ay yung land preparation. At yan ay inumpisan po sa paglilinis ng nung area na tataniman natin. Tatanggalan po natin ang mga damo and mga lilinisan ng mga debris o yung po mga bato sa lupa para masigurado po natin na magiging buwagkag yung lupa at hindi makakasagabal sa sa pagtubo ng mga ugat. So number 2 ay ang pagbubungkal ng lupa o pag-aararo at pagpulverize ng lupa. Yan po ang next na step na gagawin natin. At matapos po nating magawa yan ay yung pong number 3 naman, ang gawin po natin iso-solarize o i-sterilize po natin yung lupa. Ihayaan lamang po natin 1 or 2 weeks na iinitan yung lupa para yung po mga pathogen na nandun na sa lupa ay mabawasan kung hindi man po natin totally na ma-eliminate para po pag nagtanim tayo hindi po masisira ng mga mapinsalang pathogens ang ating itinanim na halaman. So number 4 naman po, pagkatapos po natin ay magawa yung solarization, ay isusunod na po natin yung paggawa ng bed or ng plot. So depende po 'yan sa size na plot na gagawin nyo. Ang sa akin po, usually, dahil ito po ay pipino, ay ang ginagawa ko po dito ay 1/2 meter lamang o 60 centimeter yung size po ng plot. At ang pot o daanan po mga 40 centimeter o 50 centimeter. So, number 5 naman po ay yung mulching o paglalagay po ng cover doon sa lupa. Ito po ay nakakatulong para ma-prevent po yung paglago ng mga damo. Makabawas po tayo sa
paglilinis ng damo. Dahil especially po kung maulan, ang bilis po tumubo ng damo. At nakakatulong din po ito sa pag-maintain ng moisture content doon sa lupa. At the same time, nakakatulong din po ito sa pag-control na ang mga insekto. Kasi po pag nainitan yung plastic, nagre-reflect yung yung sinag do sa ilalim ng mga leaves o sa mga dahon na siyang tinitira ng mga insekto. Kaya po sila na re-repel dahil po doon sa mulch. At yun po, bubutasan na rin po natin sila ng mga 6 to 8 inches po ang diameter noong butas, at ang distance po natin doon sa butas ay 30 to 33 cm. Kaya lumalabas po na per meter na lineal meter ay 3 po ang may tanim natin. Ang number 6 natin ay ang paglalagay po ng trellis, kasi yung pong gagapangan ng ating pipino. So ang distance naman po noon nung ating ilalagay na poste o bamboo pole o yung pong kawayan ay 3 meters apart ang layo mula sa isa't isa. So tulad po noong pinagtaniman ko na 500 lineal meters po yon. So kaya lumalabas po doon ay 150. Pero siyempre po sa tabi po nun, lalagyan po din natin ng anchor para tumibay. Tapos nilalagyan po natin yan ng twine. Meron sa taas, meron sa gitna at meron sa baba. So ang ginagamit po natin ay na twine ay yung 3-ply. Tapos saka po natin lalatagan ng trellising net. So madali pong i-install yung trellising net dahil pag nilagyan na po ninyo yun ng wire sa magkabila ang do sa itaas at sa baba nung trellis, hinihila lamang po yun. So madaling i-install at nakakatipid po sa labor. Tapos saka na lamang po ipipix doon sa inilagay na twine, po yun, itatali na lang doon. So nakasabit na sila ron para mabuo yung ating ginagawang trellis para sa ating pipino. Mga kasaka, ang number 7 naman po natin, yun na. Umpisa na po natin yung direct seeding po ang ginagawa namin. Yung iba po, ang ginagawa nila ay meron silang bumibili sila sa nursery ng seedling at yun po ang itinatanim nila, pero kami po ay direct seeding. So per butas o per hole po, 2 ang buto ang inilalagay namin para kung pag tumubo sila, pwede po niyong piliin kung alin yung mas maganda ang tubo. At sigurado tayo na mapupuno talaga yung mga butas. Kung sakali merong hindi tumubo, ay dahil 2 sila. So sigurado bawat butas meron pong magkakaroon ng halaman o plant doon sa na kumpleto doon sa natin pinoproject natin. So number 8 naman po yung mga kasaka ay yung fertilization. So sa fertilization po nag-apply po tayo ng basal o basal application doon pa lamang po sa pag gawa ng bed. Ini-incorporate na po natin o sinasama na, inihalo na natin yung chicken manure or kaya kung meron naman kayong ibang klase ng manure, halimbawa po sa manure ng baka, pwede rin po yun ng kambing o man available sa inyong lugar na manure, pwede po nyo yung gamitin. Pwede rin po ninyong haluan ng mga
kinompost na mga materials na galing po sa mga farm waste. Ang ano po, ang dami naman po per meter ay 1 kilo. So kaya yun po ang ang ginagamit ngayon. Pagdating naman po sa pag tumubo na yung halaman after germination po, 1 week or 2 weeks, 2 weeks or 3 weeks after germination, ina-applyan po naman natin na fish amino acid para yun po lumago yung yung mga ugat at maka-absorb sila ng maraming pagkain doon sa lupa. And doon naman po sa doon sa pagdating po naman ng fruiting or mga mga 30 to 35 days, doon naman po tayo mag-a-apply ng potassium para naman po doon sa maging maganda yung mga bunga at dumami ang bunga. Dagdag po yan na sustansya para sa ating mga halaman at para ma-maintain po din natin yung magandang bunga. So, number 10 naman po mga kasaka ay yung pa-harvest. Sa pag-harvest naman po ay ingatan po natin masugatan yung ating prutas o yung pipino dahil kapag po yan hindi na po nyo mabibenta yan. At sa ganun din po sa pag-transport ay kailangan po iniingatan din yan. Hindi po natin basta ibabagsak yung pipino dahil pag nabubugbog yan madali po masira yung pipino. At isa po palang kailangan din natin gawin, siyempre linisin din po natin bago natin ibenta. Kasi siyempre sa pamimitas po natin, may mga may mga dumi-dumi din. So bago namin po dinadala yan sa palengke, inuugasan namin tapos pinupunasan. Kasi po hindi kailangan din pong tuyo siya dahil pag pinabayaan po niyo siyang kababad sa tubig, mabubulok din po yan. So, yun po yung mga kailangan nating gawin para masigurado po natin na magiging maayos yung ating produkto during sa pag-harvest. At yun po, sana po naibigan po ninyo itong aking ibinagi sa inyo. At saka po pala, ito po ay practice ko. Marami po tayong mga magagaling na magsasaka na mag-alaga at kung meron po kayong mga isa-suggest, huwag po mahiya, po kayo mag-comment at magbigay ng opinion kung ano po yung magandang pamamaraan na inyong pinapractice. Ito po ay practice ko at saka yun po, sa pagtatanim po ay magkakaiba po ang mga karanasan natin. Especially po katulad dito sa amin, maulan. Sa ibang lugar po hindi naman po parehas ng klima rito, maulan dito. Hindi masyadong mainit ang lugar namin. So kaya po, tapos yung pong mga lupa na pinagtataniman namin, syempre iba rin po doon sa lupa sa ibang lugar. Kaya po ang pagtatanim, depende po yan sa sa pag-asikaso, pag-alaga, pag-apply ng fertilizer, pag-maintain ng ating halaman. So, ang dami po niyan, ang dami po ng harvestin natin, nakasalalay kung anong mga action ang gagawin natin na during food sa pag-aalaga o pag-halaman natin. So, yun po yun. Kasi, siyempre, baka sabihin po na iba iba yung pinapractice nila. Maaari pong tama rin sila kasi, yun nga, dahil sa dahil nga po sa klima magkakaiba at ganun din po doon sa type ng lupa na pinagtataniman. So, happy farming everyone and please subscribe, like, and share para po makatulong din tayo sa iba na maibahagi itong ating video presentation. Maraming salamat. Good luck. Happy farming ulit.